Mga di umano'y peking anti-rabies vaccines ating tatalakayin kasama si Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney Burlado, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa ating po mga tagapanood, Sir Joshua and Ma'am Cheryl. Yes, ma'am. Yes. Attorney, ano po yung pinaka-latest findings ng FDA hinggil po dito sa mga nakuhang anti-rabies vaccine sa Taguig? May indikasyon po ba na ito ay peke, diluted, o wala talagang active ingredient? Based po sa ating pong interview sa mga accused, no, sinasabi nila na lehitimo daw po itong mga bakunang kanilang dinidistribute, no? Subalit nakita natin na sila ay nagre-repack, sila ay nagre-relabel, meaning binabago po nila yung mga label, yung mga stickers nito. So, kahit po sabihin natin na ito ay galing sa isang lehitimong distributor sa ibang bansa, nako-compromise po kasi ang mga, nako-compromise po ang good storage or good chain management nito sapagkat wala tayong nakitang biorefrigerator doon po sa kanilang pasilidad. At wala din po silang license to operate mula sa FDA para mag-distribute po ng mga nasabing bakuna. Attorney, ano naman po yung panganib sa kalusugan ng mga taong posibleng maturukan po ng mga bakunang ito, lalo na kung compromised ang potency? Napakadelikado po kasi alam naman natin na kapag hindi po epektibo ang mga bakunang in-inject for anti-rabies gaya po ng mga ito, maaari din po itong magdulot ng death, no? Syempre po, kung sabihin na natin na malakas ang immune system, no, pwede ding magkaroon ng mga allergic reaction. So, ito po ay napakadelikado kung kaya't sinasabi po natin sa publiko na maging mapagmatsyag, no? At syempre pumunta lamang sa mga DOH certified na mga treatment centers at mga health facilities po. Okay. Now, question, Attorney. Halimbawa po, ako nakagat ako ng aso, and then malayo ako dun sa DOH accredited hospital, at meron po malapit na clinic sa aking lugar. Paano ko po malalaman kung yung ituturok sa akin legitimate, kung okay yung vaccine? Una-una po, syempre, napaka-importante na ang isang pasilidad po na nag-a-administer ng mga bakuna ay DOH certified para po, syempre, makasigurado tayo na ang kanilang mga kinukuhanan ng mga bakuna ay galing sa mga distributors na mayroong license to operate mula sa FDA. Ganun din po, ang kanilang mga produkto ay mayroong Certificate of Product Registration. Okay. Wala din po yan sa FDA. So ngayon naman po, para gusto nating malaman, unang-una meron po tayong verification portal, no? So syempre, alamin natin kung ano ba yung i-inject sa atin, ano ba yung ituturok na bakuna. Meron po tayong verification portal. Hanapin po natin kung meron tayong kaukulang abiso dito. Tingnan po natin yung specific batch number. Nakikita po yan dun sa box, no? So ang mga animal bite treatment centers po at mga health facilities, no, ipagbigay alam po natin at dapat din yan ay naitatala kung ano ang itinurok sa kanila, Okay. no? Napaka-importante po yan para po yan din sa product traceability kung magkaroon man ng mga adverse effects po dun sa taong binakunahan. So para po din po malaman natin, no, na ito ay lehitimo, syempre wag tayong masyadong magtitiwala kung sobrang mura ng kanilang mga tinitindang bakuna, no? Okay. So, is it okay to ask the clinic yung parang for FDA verification po na meron silang dokumento na itong mga vaccines nila ay certified? Yes, dapat Okay. po talaga ay inaalam nila kung ito ay meron kaukulang Certificate of Product Registration. Pwede rin po nilang i-check yan sa ating verification portal. Ang ating pong portal ay verification.fda.gov.ph. Sa mga gusto pong alamin kung ang isa pong bakuna ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Okay. At nabanggit mo kanina yung biorefrigerator. Gaano po ba kahalaga ito at ano yung kaibahan nito doon sa ordinaryong refrigerator sa mga household? Yung mga biorefrigerator, ito po yung mga tinatawag nating medical grade o kung saan po yung mga refrigerator na ito ay merong certain temperature na constant. Ibig sabihin po, hindi siya bababa or hindi siya tataas. At ito din po ay merong proper monitoring. Alam naman po natin na yung mga household refrigerators natin ay walang temperatura, hindi natin Yes. nakikita, no? Sa likod po ng mga kahon ng mga boxes ng mga anti-rabies vaccines po, meron po nakalagay dyan kung ano ang kaukulang storage na dapat, no? Like for example, 2 to 8 degrees Celsius. So dapat po ang mga bioref ay sumusunod lamang doon sa 2 to 8 degrees Celsius, no? Kaya po hindi ina-advise na ito ay nakalagay sa household refrigerator kung saan merong mga kasamang
pagkain, no? May mga kasamang beverages, mga sweetened beverages po, or mga tubig na maya't maya po nating binubuksan. Attorney, may initial estimate na po ba ang FDA kung ilang individual yung maaring nabakunahan gamit ang mga pinaghihinalaang peking produkto base na rin po sa mga nakuhang distribution lists? Ang mga distribution list po na nakalap mula po sa recent operations ay very generic. So tayo po ay nagsasagawa ngayon ng mga kaukulang follow-up operations at ganoon din po ang mga traceability po, no, ating kinokonduct sa pamamagitan po yan ng ating mga regional offices at para din po malaman natin kung marami bang naapektuhan po nito. At ganoon din po, no, para makuha natin yung mga produkto na pinaghihinalaan natin na counterfeit or nagmula po dito sa mga nakuha natin sa operations mula sa Taguig. Attorney, sakali po ang isang individual maturukan nga nung peke po na anti-rabies na vaccine, meron po ba agad yung adverse effects na kailangan niyang bantayan, tignan, kumpara po doon sa legitimate na bakuna? Yes po, actually lahat naman po ng bakuna, no, kailangan din po natin talagang magbantay ng mga adverse effects kagaya syempre ng mga rashes, mga allergies, or kung iba pa man po nakakaibang nararamdaman na hindi naman natin nararamdaman sa day-to-day activities or sa day-to-day natin po na ginagawa, no. So napaka-importante po na ito ay ipagbigay alam natin agad sa doktor o yung pinakamalapit po nating health facility na nag-administer din po ng bakuna. Ngayon sa mga health facilities, inaabisuhan din po natin sila na makipag-ugnayan sa Food and Drug Administration kung meron pong mga adverse effects ang kanila pong mga ginagamit na mga bakuna, hindi lang po bakuna, kasama po dyan yung mga gamot na inirereseta po nila sa kanila pong mga constituents o mga kababayan. Okay. Attorney, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina distribution lists. Ito po ba yung magagamit natin para ma-trace at maabisuhan yung mga nabakunahan at mayroon po bang planong medical intervention para po sa kanila or some kind of revaccination para po doon sa mga individual? At tayo po ay gagamitin natin yung mga ebidensya na yon. Napaka-importante po yan para sa ating product tracing, no po. At ginagawa na po natin ang kaukulang coordination sa mga local government units, ganun din naman po sa Department of Health, sa ating po mga regional field offices. Katuwang din po natin ang mga law enforcement agencies. Ang mangyayari po dito ay ito ay whole of government and whole of society approach. Ating po pag-iigtingin ang ating coordination sa interagency din po. Attorney, sa usapin naman po ng enforcement, paano po nakalusot yung ganitong operasyon na walang lisensya? At meron po ba kayong nakitang kakulangan sa monitoring o di po kaya sa regulasyon na kailangang ayusin? So dito po sa nakita natin, ito po kasi ay pinupuslit nila kasama ng mga ibang produkto, no. Talaga naman pong mahirap kasi yung mga sindikatong ganito ay matuturing natin na nagtatago talaga sila sa pamamagitan ng mga ibang produkto na maaaring lisensyado din naman po at nakakakuha ng mga certain permits po, no, mula sa iba't ibang ahensya, hindi lamang po ang FDA. So, kaya po nagkakaroon tayo din ng challenges. Pero hindi naman po tayo titigil doon. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para po sugpuin natin ang mga ganitong illegal na aktibidad. Okay. So, we can confirm that this is somehow an indication po na mas malawak na sindikato o network sa likod ng distribution itong mga peking bakuna, o is this just an isolated case? Ako po, naniniwala ako na yung ginawa nating operation sa Taguig ay isang big catch, no? So big Okay. fish. So sila ay maituturing ko isang malaking sindikato kung saan po medyo malaki po ang naging nakuha kasi nating ebidensya sa kanila. So ang maganda naman din po dito sa pakikipag-ugnayan natin sa mga law enforcement agencies ay natutugunan po natin, no, para hindi na po muling kumalat yung mga nakita po nating peking bakuna doon po sa operation natin. Ano naman po yung pananagutan at posibleng kaso na kakaharapin ng mga nahuling individual kung mapatunayang sila ay sangkot po sa distribusyon ng peking bakuna? Nung po sila ay ating pinasok, ito po ay sa pamamagitan ng search warrant. No? Kung kaya naman po, after that, sila po ay inaresto ng NBI, then in-inquest po sila, finailan po sila ng kaso, criminal charges po, no, na RA 8203 or yung Special Law on Counterfeit Drugs, ganun din po ang Republic Act 9711 or violation sa Food and Drug Administration Act. May mga kaukulan pa po at mga susunod pa rin po tayong administrative cases na ipa-file laban sa kanila. Alright. Attorney, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating, sa ating mga kababayan
particular po sa mga pribadong klinika at healthcare providers para po masiguro na yung kanilang mga bakuna ay lehitimo at dumaan sa tamang proseso. Yun po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tayo po ay nag-aabiso sa publiko, no? Sa pangunguna po yan ng ating Director General, Attorney Paulo Teston, na maging mapagmatsyag po, no? Para sa mga health facilities, sana po hingin nating mabuti ang mga license to operate, mga certificate of product registrations. Yan po ay pwedeng i-verifika sa ating pong verification portal, sa aming pong website, that's www.fda.gov.ph. At sa atin naman po mga pasyente na nangangailangan ng tulong, maging mapanuri po tayo para po mabakunahan po tayo ng mga bakuna na galing sa mga lehitimong pasilidad. Ganun din po na ito ay merong kaukulang registration or mga FDA-approved na mas kilala po natin. No? At gano'n naman din po, alamin po natin kung ito ay naka-flag sa ating mga public advisories. Patuloy po ang FDA pag-iigtingin ang pagsugpo po ng mga illegal na aktibidad gaya nito, lalong-lalo na po ang anti-rabies vaccine na pinepeke or ina-adulterate po para magmukha po silang lehitimo. So maraming salamat po Ma'am Cheryl and Sir Joshua po sa pagkakataong makapagbigay alam sa publiko ng mga programa namin sa FDA. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration.